Ang Magna Carta o Filipino Seafarers ay nagbibigay ng proteksyon sa bawat marinong Pilipino. Hindi lang mula sa pagiging kadete, pag sila ay naglalayag, pati na rin sa kanilang pagbaba ng barko, andyan po ang proteksyon na binibigay ng batas. Siniguro ng pamahalaan na mas madali nang makukuha ng mga Filipino seafarers ang karapatan nila sa iba't ibang klaseng benepisyo. Sa pamamagitan ito ng inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE na bagong patakaran pagdating sa monetary claims o habol sa sahod at benepisyo ng mga marino. Alinsunod ito sa pinirmahang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na RA 12021 o Magna Carta of Filipino Seafarers Act noong nakaraang taon. Ayon kay National Labor Relations Commission, 4th Division Commissioner Leonard Vince Ignacio, wala namang nabago sa jurisdiksyon ng batas. Mas pinaigting lamang nito ang atensyon pagdating sa kalusugan ng mga marino. Ang kakaiba lang po ngayon ay binigyang importansya, pinaigting yung importansya ng referral sa third doctor. Yun po yung kakaiba dyan. Aniya, kinakailangan munang litisin sa National Labor Relations Commission ang mga medical at health benefits na maaaring makuha ng mga marino oras na maharap sila sa sakit o aksidente habang nasa trabaho, kung saan tatlong panig ang tinitingnan ng korte dito. Ang opinyon ng company-designated physician, ang second opinion ng seafarer's doctor, at pag hindi ito nagtutugma, kailangang pumunta sa third doctor. Yan po yung pinaka-demokratikong pamamaraan para mabigyan ng tamang medical grading ang isang marinong Pilipino. Para kay Samuel Pitel, 14 na taon nang sumasampa ng barko. Magandang balita ito dahil na rin sa iba't ibang panganib na maaaring kaharapin sa kanilang trabaho. Napakahalaga na gumagawa ng paraan ng gobyerno upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga seafarer, ng mga Filipino seafarer. Ako ay maswerte dahil nandito ako sa isang kumpanya na nag-aalaga at inaalagaan talaga ang kanilang mga crew. May mga kumpanya na nagpapabaya at hinahayaang nasa mahirap na kalagayan ng kanilang mga empleyado, kulang sa mga safety equipment, mga personal protective equipment. Yung iba ay inaabandon na at hindi nila babayaran ng tama sa kanilang mga obligasyon sa kanilang mga empleyado. Ayon naman sa NLRC, may 70 araw na itinalaga ang batas upang tapusin ang proseso ng isang kaso sa pagitan ng labor arbiter at komisyon. Pag ayaw magbayad ng mga may-ari ng barko, dalawa naman po yan. Dalawa naman po silang mananagot dito sa Pilipinas. Ang may-ari ng barko at ang kanilang local manning agency. Binigyang din ng National Labor Relations Commission na magiging mas klaro at mabilis na ang proseso ng pagkuha ng monetary claims ng isang marino kung papabor dito ang pinal na desisyon ng korte sa isinagawang paglilitis ng kaso. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.